Halamang gamot halaman at prutas ito ang mga herb na magagamit at makakatulong sa anumang karamdaman. Botong tree or biton, Barringtonia asiatica. Ang Barringtonia asiatica fish poison tree, putat o sea poison tree, ay isang species ng Barringtonia na katutubong sa mga bakawan na lugar sa mga tropikal na baybayin at mga isla ng karagatang India at kanlurang karagatang Pasipiko mula sa Zanzibar sa silangan hanggang Taiwan, Pilipinas, Fiji, New Caledonia, ang Cook Islands, Wallis at Futuna at French Polynesia. Ito ay lumaki kasama ang mga kalye para sa pandekorasyon at lilam na layunin sa ilang bahagi ng India, halimbawa sa ilang mga bayan sa Timog Silangan na baybayin. Kilala rin ito bilang box fruit dahil sa natatanging prutas na hugis kahon na gumagawa nito. Ang lokal na pangalang futo ay ang mapagkukunan ng pangalan para sa isla ng Polynesian na Futuna. Ang uri ng specimen ay nakolekta ng botanist na si Per Uzbek sa isang mabuhanging beach area sa isla ng Java, na kalaunan ay inilarawan, at binigyan ng orihinal na pangalan ng Mammea asiatica, ni Carl Linnaeus sa kanyang species plant arum noong 1753. Ang mga prutas ay may isang karaniwang hugis ng parol at lumutang sa tubig. Ang prutas ay maaring makaligtas sa pag-anod sa dagat sa mahabang distansya at para sa mga tagal ng hanggang sa 2 taon. Ang pinakalabas na layer ng pader ng prutas ay berde na nagiging kayumanggi kapag hinog na. Ang gitnang layer ay spongy at naglalaman ng mga air sac upang matulungan ang float ng prutas. Ang pinakaloob na layer ay matigas at makapal upang maprotektahan ang binhi. Ang mga layer ng spongy at matapang na pantikip ay medyo katulad ng niyog. Ang lahat ng mga bahagi ng puno ay naglalaman ng seponan, isang lason. Ang mga binhi at iba pang mga bahagi ng halaman ay pinukpok, pinulpul o gadgad upang mailabas ang lason at ginagamit upang mapang-angga ang mga isda sa mga ilog na tubig tabang. Ang mga lumulutang na binhi ay ginagamit minsan bilang mga float ng pangingisda. Botong or biton benefits. Ang iba pang mga bahagi ng puno ng lason ay maaari ding magamit upang gamutin ang ilang mga problema sa kalusugan. Ang maiinit na dahon ay maaaring magamit upang gamutin ang sakit ng tiyan at rayuma. Ang mga binhi ay epektibo din sa pagtanggal ng mga bulate sa bituka. Ayon sa tradisyonal na mga gumagamit, ang mga nakascrap na nilalaman ng prutas ng puno na ito ay maaaring gamutin ang maraming mga problema sa kalusugan tulad ng mga cyst, goiter, tumor, pigsa, at lahat ng uri ng mga bagal. Pakayungkong o Acapulco tree. Ang Acapulco ay ginagamit bilang halamang gamot at isang palumpong na lumalaki sa tropikal na klima ng Pilipinas. Ang Acapulco ay malawakang ginagamit sa Pilipinas bilang halamang gamot. Ang mga dahon ng Acapulco ay naglalaman ng chrysopanic acid, isang fungicide na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyong fungal tulad ng mga ringworms, scabies at eczema. Ang mga dahon ng Acapulco ay kilala rin na sudorific, diuretic at purgative, dating makagamot ng mga problema sa bituka kabilang ang mga bituka parasites. Ginagamit din ang Acapulco bilang herbal na gamot upang gamutin ang bronchitis at hika. Dahil sa mga katangian ng anti-fungal na Acapulco, ito ay karaniwang sangkap sa mga sabon, shampoos at lotion sa Pilipinas. Ang Philippine Council for Health Research and Development PCHRD ay tumulong na paunlarin ang teknolohiya para sa isang Acapulco herbal na gamot na losyon. Ang Acapulco ay isang nakatayo, palumpong na legum na may madilim na berdeng mga dahon ng tambalan. Ang mga dahon ng Acapulco ay may mga orange rotches na mayroong 16 hanggang 28 leaflet. Gumagawa ang Acapulco ng isang axis ng ginintoang dilaw na mga bulaklak na mayroong 4 na winged pods na naglalaman ng 50 hanggang 60 na pipi at sulok na buto. Ang mga bulaklak ng Acapulco ay nakapaloob sa mga dilaw kahel na bract na kalaunan ay nalalagasan ng oras. Mga pakinabang ng Acapulco. 1. Panlabas na paggamot ng mga sakit sa balat, mga impeksyon sa tinea, kagat ng insekto, ringworms, eczema, scabies at pangangati. 2. Pagbubuhos ng bibig sa stomatitis. 3. Panloob na paggamit, expectorant para sa bronchitis at dyspnea. 4. Pagpapawalang bisa ng mga sintomas ng hika. 5. Ginamit bilang diuretico at purgative. 6. Para sa ubo at lagnat. 7. Bilang isang panunaw upang paalisin ang mga bituka parasites at iba pang mga problema sa tiyan. 8.
Para sa panlabas na paggamit, bayuhin ang mga dahon ng halaman ng Acapulco, pisilin ang katas at ilapat sa mga apektadong lugar. Siyam. Bilang expectorant para sa bronchitis at dyspnea, uminom ng sabaw, magbabad at pakuluan ng 10 hanggang 15 minuto ng mga dahon ng Acapulco. Ang parehong paghahanda ay maaaring magamit bilang isang panghugas ng bibig, mahigpit, at hugasan para sa eczema. 10. Bilang panunaw, gupitin ang mga bahagi ng halaman, mga ugat, bulaklak, at mga dahon, sa isang napapamahalaang sukat pagkatapos maghanda ng sabaw. Tandaan, ang sabaw ay nawawala ang lakas nito kung hindi ginamit ng mahabang panahon. Itapon ang mga natira pagkatapos ng isang araw. 11. Ang mga pinukpok na dahon ng Acapulco ay may mga function na purgative, partikular na laban sa mga ringworm. Tandaan, ang isang malakas na sabaw ng Acapulco dahon ay isang abortifacient. Ang mga buntis na kababaihan ay hindi dapat kumuha ng sabaw ng mga dahon o anumang bahagi ng halaman na ito. Ginseng plant. Ginamit ang ginseng sa loob ng libu-libong taon upang mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng tao. Ang terminong ginseng ay tumutukoy sa mga species sa loob ng Panax, isang genus ng 11 species ng mabagal na lumalagong pangmatagalon na mga halaman na may laman na ugat sa pamilya Araliaceae. Ang mga halaman na ito ay lumago sa silangang Asya, karaniwang sa mas malamig na klima. Ang dalawang pangunahing species ay American ginseng, lumaki sa Midwest of America at na-export sa China, at Asian ginseng. Ang ginseng ay kilala na isang adaptogen. Ang adaptogens ay mga sangkap na makakatulong sa katawan na maibalik ang sarili sa kalusugan at magtrabaho ng walang mga epekto. Ang American ginseng ay itinuturing na isang stress reducer, energizer at isang normalizer. Ang pangalang Panax ay nagmula sa salitang Griego na panesia na nangangahulugang lahat ng pagpapagaling. Tradisyonal na ginamit ito upang maalis ang mga epekto ng pagkapagod at stress. Ito ay madalas na ginagamit bilang isang pangkalahatang tonic sa kalusugan upang mapahusay ang pagganap ng katawan at kaisipan ng isang tao. Ito ay isang malakas na adaptogen. Ang isang adaptogen ay isang sangkap na binabawasan ang mga epekto ng anumang uri ng stress, maging pisikal o mental ito. Ang mga ugat ay dapat na hindi bababa sa 4 na taong gulang upang maging kapaki-pakinabang. Ang mas matandang ugat, mas malakas ito. Mga pakinabang ng ginseng, maaring magamit ang ginseng upang mapabuti ang kalusugan ng mga taong gumagaling mula sa sakit. Ito ay nagdaragdag ng isang pakiramdam ng kabutihan at tibay, at nagpapabuti sa parehong pagganap ng isip at pisikal. Ang ginseng ay maaring magamit upang makatulong sa erectile dysfunction, hepatitis C, at mga sintomas na nauugnay sa menopause, at maaari ding magamit para sa pagbaba ng antas ng glucose sa dugo at pagkontrol sa presyon ng dugo. Inirerekomenda si ginseng para sa pag-iilaw ng isip at pagdaragdag ng karunungan. Ang ginseng ay kinuha bilang isang gamot na pampalakas para sa buong katawan, at pinaniwala ang makagagamot ng pagkahilo, sakit sa buto, kawalan ng lakas, pagkasira ng katawan, at maraming iba pang mga kondisyon. Prutas ng dragon. Ang prutas ng dragon ay maraming nalalaman at maaaring ihain sa maraming paraan. Ang mga pinatuyong petaya ay maaaring idagdag sa mga salad. Lumilikha ito ng isang malusog na chewy texture. Maaari din itong magamit bilang isang pagtapang sa mga pizza. Kung mahilig ka sa pagkain ng mga tinapay, maaari kang gumawa ng iyong sariling dragon fruit jam o mapapanatili. Bilang isang panghimagas, mahusay na kumain ng isang sariwang petaya bilang isang buo o bilang isang papuri sa ice cream. Maaari mo ring gamitin ito bilang isang sangkap sa iyong lutong bahay na cocktail. Sa lahat ng mga iba't ibang paraan ng pagkain ng prutas ng dragon, hindi ka kailanman magkakasakit at pagod na kainin ito. Ang petaya ay mas karaniwang tinutukoy bilang prutas ng dragon. Ito ay isang napakagandang prutas na may nakasisilaw na mga bulaklak at isang matinding hugis at kulay. Ang prutas ng dragon ay karaniwang isang madilim na pulang kulay, bagaman ang ilang mga uri ng prutas na ito ay rosas o dilaw. Ang balat ng prutas ng dragon ay isang payat na balat, karaniwang natatakpan ng kaliskis ang balat, at ang gitna ng prutas ay binubuo ng isang pula o puti, matamis na pampalasa ng sapal. Mga pakinabang ng prutas ng dragon. 1.
Dahil ang prutas ng dragon ay isang mahusay na mapagkukunan ng mga antioxidant, pinipigilan nito ang mga libreng radikal at pinoprotektahan mula sa pagdudulot ng cancer at iba pang mga kapinsalaan sa kalusugan na makapasok sa iyong katawan. 2. Ang prutas na ito ay tumutulong sa pag-neutralize ng mga nakakalason na sangkap tulad ng mabibigat na riles. Bukod, ang mataas na presyon ng dugo at antas ng cholesterol ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng pag-ubos ng dragon fruit. 3. Regular na pagkonsumo ng mga pantulong na ito sa paglaban sa ubo at hika. 4. Ito ay may mataas na halaga ng bitamina C at makakatulong sa pagpapagaling ng mga pasa at pagbawas ng mabilis at pagpapahusay ng immune system. 5. Ang bitamina B2 na naruroon sa prutas ng dragon ay kumikilos tulad ng isang multivitamin at tumutulong upang mapabuti at mabawi ang pagkawala ng gana. 6. Ang bitamina B1 sa prutas na ito ay tumutulong sa pagdaragdag ng produksyon ng enerhiya at gayon din sa pag-metabolize ng mga carbohydrates. 7. Dahil sa pagkakaroon ng bitamina B3, nakakatulong ito sa pagbaba ng hindi magagandang antas ng cholesterol. Pinapabuti nito ang hitsura ng iyong balat sa pamamagitan ng pagpapakinis at pamamasa nito. 8. Pinapabuti nito ang paningin at pinipigilan ang hypertension. 9. Dahil ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng phosphorus at calcium, pinapalakas nito ang mga buto, tumutulong sa pagbuo ng tissue at bumubuo ng malusog na ngipin. 10. Ang regular na pagkonsumo ng prutas ng dragon ay bumabawas ng timbang, at dahil doon lumilikha ng isang balanseng katawan. 11. Ang prutas ng dragon ay kapaki-pakinabang din sa pagbawas ng mga antas ng asukal sa dugo sa mga taong nagdurusa sa type 2 diabetes. Kiwi fruit, Actinidia deliciosa. Ang kiwi ay nagmula talaga sa China at tinawag itong gooseberry ng Chino doon. Kapag nagsimulang magsaka ang mga magsasaka ng New Zealand sa prutas na ito sa isang komersyal na batayan, nakuha nito ang kasalukuyang pangalan ng kiwi. Ang kakaibang prutas na ito ay kinikilala din bilang pambansang prutas ng China. Mayroon itong berdeng kulay krema at maliliit na itim na buto sa gitna. Karaniwan itong may matinding lasa at tamis. Ang kiwi fruits, o kiwi, ay isang nakakain na berry na kasing laki ng isang itlog ng manok. Nagtatampok ito ng isang malabo na alisan ng balat na pumapaligid sa isang berdeng prutas na may mga itim na buto at isang mag-atas na puting gitna. Kiwi stick man ang bahagyang matamis at tangy na may isang creamy texture. Magagamit ito sa buong taon sa karamihan ng mga grocery store at madalas itong kainin ng nag-iisa o bilang bahagi ng isang salad, sa mga fruit tart o sa mga smoothie. Ang mga prutas ng kiwi ay mayaman sa maraming mga bitamina, flavonoid at mineral. Sa partikular, naglalaman ang mga ito ng isang mataas na halaga ng vitamin C. Higit sa mga dalandan, mas maraming potasa tulad ng mga saging at isang mahusay na halaga ng beta-carotene. Mga pakinabang ng kiwi. 1. Pinipigilan ang hika at iba pang mga sakit sa paghinga. 2. Nakikipaglaban sa mga karamdaman sa puso. 3. Nakikipaglaban sa kawalan ng lakas ng lalaki. 4. Mabuti para sa balat. 5. Sinusuportahan ang malusog na pagsilang. 6. Pinoprotektahan ang iyong mga mata. 7. Anti-cancer. 8. Pamahalaan ang presyon ng dugo. 9. Pinapalakas ang kaligtasan sa sakit. 10. Kalusugan ng pagtunaw. 3. Ng malunggay. Moringa oleifera. Ang malunggay, Moringa oleifera, ay isang tanyag na halaman na kilala sa nutritional halaga pati na rin isang halamang gamot. Ang malunggay ay isang halaman na tumutubo sa mga klimang tropikal tulad ng Pilipinas, India at Africa. Malunggay ay malawakang ginagamit bilang sangkap ng gulay sa pagluluto, bilang herbal na gamot para sa isang bilang ng sakit at iba pang praktikal na gamit. Ang halaman ng malunggay ay maaaring tumubo hanggang sa 9 na metro na may mga puting-puting puno. Ang compound leaf ay may mga 3 hanggang 9 na leaflet. Ang malunggay ay may mga puting mabangong bulaklak na nangangahulugang mahahabang pod na may 3 angled seeded na may pakpak. Ang moringa ay hindi tinawag na halaman ng himala para sa wala. Ang malunggay ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan sa iyong kalusugan at ito ay napakamaraming nalalaman dahil maaari mong makuha ang lahat ng mga magagandang benepisyo sa iba't ibang anyo. Maaari kang kumain ng mga dahon ng malunggay, uminom ng moringa tea, magdagdag ng moringa powder sa iyong pagkain o kumuha ng mga suplementong pang moringa.
Narito ang ilan sa mga kadahilanan kung bakit dapat mong makilala ang himalang-himala na ito. Malunggay benefits. Ang dahon ng malunggay ay nakakatulong na palakasin ang immune system. Makakatulong ang malunggay na mapanumbalak ang kondisyon ng balat, makontrol ang presyon ng dugo, mapawi ang pananakit ng ulo at migraine. Ang malunggay tea ay makakatulong na palakasin ang mga kalamnan ng mata. Makakatulong ang malunggay tea na pagalingin ang pamamaga ng mga kasukasuan at litid. Maiiwasan ng malunggay na tsaa ang mga bulate sa bituka. Makakatulong ang malunggay na dagdagan ang bilang ng semen. Tumutulong ang malunggay na gawing normal ang antas ng asukal sa dugo sa makatuwid maiwasan ang diabetes. Ang malunggay ay may mga compound na contra-cancer phytochemicals na makakatulong na matigil ang paglaki ng mga cancer cells. Tumutulong ang malunggay na makapagpahinga at magsulong ng magandang pagtulog. Ginagamit ang malunggay tea upang gamutin ang lagnat at hika. Ang tulong ng malunggay ay nagpapagaling ng ulcer. Ang malunggay ay mataas sa calcium, 4 na beses na calcium sa gatas, sa makatuwid pinapayuhan ang mga ina na lactatang na ubusin ang mga dahon ng malunggay upang makagawa ng mas maraming gatas para sa kanilang mga sanggol. Ang mga batang dahon ng malunggay ay pinakuluan din at ginawang tsaa. Naglalaman ang malunggay ng 3 beses na pag-asa sa mga saging. Naglalaman ang malunggay ng 4 na beses na bitamina A sa mga carrot. Ang 1 onsa ng malunggay ay may parehong nilalaman ng vitamin C sa 7 mga dalandan. Ang mga dahon ng malunggay ay naglalaman ng 2 beses na protina sa gatas. Ang binhi ng malunggay ay ginagamit upang linisin ang marumi o maruming tubig. Punong alaga. Mga pakinabang sa alaga na may kaugnayan sa mga alternatibong gamot na suplemento at bitamina. Galugaring din ang impormasyon sa paggamot, mga benepisyo sa kalusugan at mga epekto sa alaga mga pakinabang. Marami sa mga mapagkukunan ay nagmula sa aming Encyclopedia of Natural Health at may kasamang mga kaugnay na paksa sa kalusugan. Ang mga paggamit ay magkakaiba, ngunit maaaring may kasamang pagpapabuti ng tono ng balat, at pagtataguyod ng pagpapagaling at hindi sinusuri o naaprubahan ng hindi FDA, natural na mga kahalili, na magagamit para sa sakit sa puso at tuyong balat. Ang alagaw ay isang maliit na puno ng buhok, 3 hanggang 8 metro ang taas. Ang mga dahon ay ovate upang malawak na ovate, haba ng 10 hanggang 20 sentimetro, na may malawak bilugan, o medyo hugis puso na base, at matulis na mga tip. Sa ilalim ng ibabaw ng talam ay karaniwang natatakpan ng mga maikling buhok, mabango kapag durog. Ang mga bulaklak ay berde maputi o halos puti, may haba na 4 hanggang 5 mm at dinadala sa mga inflorescent ng terminal cymes na 8 hanggang 20 sentimo ang lapad. Ang prutas ay mataba, maitim na lila, bilugan, mga 5 mm ang lapad. Mga pakinabang ng alaga. 1. Sabaw ng mga sariwang dahon na ginamit para sa patubig ng ari. 2. Sabaw ng mga dahon para sa lagnat at sipon, ubo at bronchitis, lagnat ng labi at pananakit ng tiyan. 3. Ang Kochoy, isang paghahanda sa lokal na patent, ay inaangkin na makikinabang sa tuberculosis. 4. Sabaw ng mga dahon na ginagamit para sa kabag, gas pain, sa mga may sapat na gulang, sa mga bata, ang mga durog na dahon na hinaluan ng kaunting coconut o lingga langis ay inilalagay sa tiyan. 5. Ang mga durog na dahon ay inilapat sa noo at mga templo para sa pananakit ng ulo. 6. Ginamit ang decoction ng dahon para sa tuberculosis. 7. Ang mga ugat ay ninunguya at ang laway ay nilamon para sa mga kaguluhan sa puso. 8. Ang pagbubuhos ng mga dahon ay carminative. 9. Sabaw ng mga ugat, dahon, bulaklak, at prutas na ginamit bilang sudorific, pectoral, at carminative. 10. Sabaw ng mga shoot na ginamit bilang parasiticide. 11. Sabaw ng mga dahon na ginamit para sa pagligo sa mga sanggol, ginamit din bilang paggamot para sa beriberi. 12. Kinukuha ang mga dahon para sa paglilinis ng mga sugat at para sa mga ticks at pulgas. Takip kuhol plants, Centella asiatica. Ang mga dahon ng Centella asiatica ay malawak na itinuturing na pagkakaroon ng tonic at stimulant na mga katangian at inirekomenda para sa maraming mga reklamo. Ang halaman ay ipinalalagay na mayroong direktang aksyon sa pagbaba ng presyon ng dugo. Kilala rin ito bilang isang nakapagpapasiglang gamot. Ang mga dahon ay kinakain na hilaw.
Ngunit mas madalas isang sabaw o tsaa ang ginawa mula sa kanila. Ang mga dahon ay inihaw at ibinibigay sa pagbubuhos sa mga bata sa mga reklamo sa bituka at lagnat. Ang mga ito ay inilapat din bilang isang anti-namumula. Sa mga bahagi na may pinhi ay ginagamit para sa dysenteriya, lagnat, at sakit ng ulo. Takip kuhol benefits. 1. Sabaw ng mga dahon na ginamit bilang diuretiko at itinuturing na kapaki-pakinabang para sa gonorrhea. 2. Kapaki-pakinabang sa paggamot ng talamak at matigas ang ulo na eczema. Inireseta din para sa pangalawa at tertiary syphilis na sinamahan ng gummatous infiltration at ulceration sa talamak at callus ulcer bilang pampalakas ng pagtatae ng bata at eczema at abscess, at sa talamak na rayuma. 3. Ang mga dahon ay inihaw at ibinibigay bilang pagbubuhos sa mga reklamo sa bituka at lagnat ng mga bata. Inilapat din bilang anti-namumula sa mga lugar ng dagok at pasa. 4. Mga binhi na ginagamit para sa dysenteriya, lagnat, at sakit ng ulo. 5. Nakakahawang hepatitis, tigdas, impeksyon sa respiratory tract, sipon, tonsillitis, laryngopharyngitis, bronchitis. 6. Sariwang material, 60 hanggang 260 gems, pinatuyong material, 30 hanggang 60 gems, kumuha ng anyo ng sabaw. 7. Counter-irritant, pound sariwang dahon, ihalo sa Vaseline o langis at ilapat sa apektadong lugar bilang poultice. 8. Sugat at sugat, ang katas ng dahon ay ginagamit sa mga sugat at sugat sa balat. Gayon din, sa mga chap, gasgas at mababaw na pagkasunog. 9. Sa maraming mga sistemang folkloric, ginagamit para sa tuberculosis, syphilis, dysenteriya, hypertension, mga problema sa venous extremity at karaniwang sipon.